Good day mga ka-crown, your pageant tita, Tita Ella. Today, let's talk about my top 5 based on their official headshot sa MUPH. Medyo matagal na din naman nailabas at iba-iba na rin ang mga naging reaksyon ng mga pageant fans. At marami talaga ang bumulaga at nagpakilala. Sa edition na ito, sobrang daming candidates and this is one of their opportunities na magpakilala lalo na kung baguhan ka sa pageant world. Sa sobrang daming candidates talaga matatabunan ka. At kung hindi mo masusustain all throughout the pageant, mahihirapan kang makalusot. So let's start with my number 5, Miss Bohol, Tyra. Glam shot na literal siya dito. Editorial ang peg ni girl. Ang lakas ng datingan, mapapa-second look at tititigan mo talaga ng malala. Good job kasi na-highlight yung mga facial features ni Tyra dito sa headshot na ito. Fourth spot goes to Miss Malay Aklan. Ito yung sinasabi nating bumulaga ang ganda ni Miss Malay Aklan sa official head site ng MUPH. Yung tipong mapapa-second look ka at makikipagtitigan sa napakaganda niyang mata. Kahit ako mismo napawaw. And hindi lang siguro ako, sobrang daming pageant fans ang nagkaroon ng interest sa kanya ngayon. Siya yung masasabi kong makikipagpuksaan hanggang dulo. Third spot natin, si Miss Sultan Kudarat, Chelsea, Chameleon Beauty. Siya yung masasabi kong tipong Stefania Fernandez, Miss Universe 2009 from Venezuela. Nag-iiba yung itsura, depende sa styling, depende sa makeup, depende sa hairstyle. Tipong hindi ka magsasawa kasi iba't ibang putahe ang inihahain ni Ate Girl sa atin. Though very shampoo yung peg ng kanyang official headshot, pero maganda kasi mapapaisip ka na ano pa kayang ganda or ano pa kaya ang pwedeng ibigay ni Chelsea for this edition. Second best headshot for me is Miss Quezon Province. Very Thai beauty ang makeup at atake nila on this headshot compared doon sa mga previous headshot niya sa mga sinalihan niyang pageant. Fresh lang siya ngayon. Very giving para sa Miss U Crown. Parang nakikita ko din dito yung mga ibang Thai beauty na sumali sa Miss Universe. Wag lang sana natin masyadong ipeg doon sa pagiging Thai beauty, Thai makeup. Kasi maganda na yung feature ni Atisa yung kanyang pagiging doll-like na nagustuhan natin nung 2018 at nung time na lumaban siya sa Miss International. So sana yun ang mai-highlight sila all throughout the pageant. And my number 1 in the list is si Miss Muntinlupa, Win-Win. Panalong panalo. Winner girl. On point ang aurahan mo with your official headshot. Fierce. Very IMG era ng Miss Universe. Ang ganda ng mga mata kasi yun ang una mo talagang makikita sa photos na to. Hanggang parang ma-mesmerize ka na habang nakikipagtitigan ka sa kanya. For me, siya ang may best headshot at gandang Filipina ang makikita mo. Pwede mo na nga din tong ilagay sa Miss U website sakaling siya ang makoronahan for this edition. That's all from me for today. Your pageant tita, Tita Ella.